God made him to triumph against his enemies. Tapos yung mga tao magsigawan. Doon nagalit si King Saul. Sapagkat itong works of men na ito, nagsasabi, 10,000, 10,000, David, 10,000, David. Tapos dinugtungan pa nila ng 1,000, 1,000, 1,000 Saul. Yun yung works of men na ginamit ng dyablo sa path of the destroyer. Yun yung cause na gustong i-destroy ang buhay ni David. Doon nag-init ang ulo, ang dugo ni Saul, ni King Saul, against sa kanyang servant na si David. At alam ko, maraming nagsusulsul sa kanya. Alam mo ang tao, pag meron kang iniisip na ikagagalit mo sa kapwa mo, basta wala lang magsulsul, mapasipa yan. Posible, sinusulsulan si King Saul ng mga tao na nasa malapit sa kanya. Sulsul ng sulsul, sulsul ng sulsul, sulsul ng sulsul, hanggang dumating ang panahon. Binuhat niya ngayon yung javelin. Alam mo yung javelin? Yung bangkaw. Hinagis niya talaga yan kay David. With all the intention, patayin niya talaga si David. Hanggang nag-meeting mismo yung kanyang ama na hindi na niya mapipigilan, papatayin at papatayin niya si David. Hanggang nagsumbong sa kanya si Michal, yung binigay ng ama niya kay David na asawahin si Michal as a reward. Yun. Kaya sabi dito, concerning the works of men, by the word of thy lips have I kept me from the paths of the destroyer. Anong ibig sabihin yan? Nanalig si David sa salita ng Diyos. Kung baga pa, David hoped in the word of God. Hinayaan niya na lang yung covenant ng Diyos na siya ang kanyang hope. Hinayaan na lang niya ang word of God na siyang magbibigay sa kanya ng gantimpala. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Yung word of God, yung kanyang covenant, doon tayo maging mindful. Kasi ang pinakaingatan natin na hindi tayo mahulog kahit paman sa tukso ng dyablo. Sa pagkakasala laban sa word of God. Kasi ang Diyos ang magre-reward sa bawat tao. Tingnan mo si Joseph nung may pagsubok sa buhay niya. Gusto siyang hilahin sa path of the destroyer. Di ba pinainan siya ng tukso ng babae? But he refused and he resisted the temptation until the end. Ang nangyari, siya pa ang nahatulan at nakulong. Pero anong ginawa ni Joseph? Yung kanyang trust and obey or obedience sa word of God, doon siya umasa. Doon siya umasa. At nangyari anuman ang pahayag ng Diyos sa kanya sa panaginip. That is the covenant of God. Praise the Lord.
So, ganun din sa nangyari kay David. So, kung may mangyari man sa buhay ninyo, similar with this, wag na wag kang mamove sa buhay mo. Kasi sometimes, pinapahintulot ng Diyos yan sa atin lahat. Walang exempted yan. God is trying you, trying me, trying us. Basahin natin. Psalm 17, verse 3. Praise the Lord. Thou hast proved mine heart. Thou hast visited me in the night. Thou hast tried me, and shalt find nothing. I am purpose that my mouth shall not transgress. Yan. Oh. Sinubok mo ang puso ko. Binisita mo ako sa gabi. Sinubukan mo ako. Walang nakita. Sadya ko talaga na ang aking bibig ay hindi magkakasala. So, ibig sabihin yan, itong mga pagsubok na dumating sa buhay natin, ultimo, bibig natin binabantayan ng Diyos. Kung magmumurmur ka, kung mag-curse ka sa iyong kaaway, kung magki-question ka sa Diyos, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Kailangan with a purpose, yung bibig natin hindi magkakasala. Ibig sabihin yan, kontrolado mo yung iyong puso na hindi magkakasala sa harapan ng Diyos. The moment bisitahin ka sa gabi, paggabi, that is symbolizes afflictions, persecutions, temptations, anong pang klaseng sicknesses, problems, necessities, bibisitahin ka ng Diyos. Ibig sabihin, bibisitahin ka ng Diyos. During the night season, God will look at you closely. Kung ano ang iyong reaction, kung ano ang iyong sinasabi, kung ano ang iyong gagawin. Kung makaalaala ka ba sa kanyang word of His lips. Kasi yung word of His lips, yan lang yung magdi-deliver sa iyo from the paths of the destroyer. Pag ma-handle mo yung sarili mo, yung buhay mo, ma-manage mo by the word of His lips, na siyang tanging magliligtas sa iyo from the paths of the destroyer, to God be the glory. Maging katulad ka ni David, ni Joseph, ni Shadrach, ni Meshach, ni Abednego, ni Daniel, na nilagay sila sa acid test. Pero walang nakita ang Diyos sa kanila. Which is amiss. Anong nangyari sa kanila? Basahin natin. Job 23 verse 10. Praise the Lord. But He knoweth the way that I take. When He had tried me, I shall come forth as gold. Yan. Alam ng Diyos. Ano ang aking hakbang? Panahon na sinusubukan niya ako. Alam na lahat ng Diyos yan. Kung ano yung sinasalita natin, kung ano yung isip natin, ano yung hakbang natin, during sa night season, during sa visitation ng Diyos in the night. Ang importante dyan, you will come as gold. Ibig sabihin yan, hindi ka nag-give in sa tukso ng kaaway, which is the destroyer. So, kailangan talaga yung word of His lips, yung word of God, yung covenant of God, yung good promises of God, diyan ka mag-hope, diyan ka mag-expect,
Diyan ka mag-trust. Diyan. Hindi ka mabibigo diyan. Basta kondisyon, when God will visit you in the night, you must come as gold. Hindi ka mamove, ibig sabihin yan. Praise the Lord. Kasi, siya yung magbibigay sa iyo ng counsel kasi yung word of His lips, tambag na sa Diyos, panambago na sa Diyos sa imong kinabuhi. Kung imo nang ibutang sa imong kasing-kasing, taliwala sa mga pagsulay nga gitugot sa Diyos sa imong kinabuhi, di ka makasala. Di ka makasala. God will bless and reward you. That is how God will try us and give us what is due to us. Kung ano yung karapat-dapat sa atin. Basahin natin ang Psalm 16:7. Praise the Lord. I will bless the Lord who has given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. Yan. Purihin ko ang Panginoon na nagbigay sa akin ng counsel. The word of His lips kept me from the paths of the destroyer. Counsel ng Diyos ang mahalaga na ating titikan. Counsel ng Diyos ang mahalaga ating paglagakan ng pag-asa. Kaya, I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins or my heart also instruct me in the night seasons. Yung buhay natin, hindi tayo maka-escape sa night seasons. Pag sinabing night seasons, kung sa eroplano pa yan, magtataka ka, wala namang lubak-lubak doon na daanan. Pero bakit bumpy minsan yung biyahe ng eroplano? You cannot avoid that bumpy road. Lalot na yung i-describe dito sa Bible na ang daan papuntang langit, maraming tinik, ipit na ipit, makitid na makitid. Madama mo talaga yan sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi pwede na hindi mo madama yan because kung dumadaan ka sa daan na yan, madama mo. Praise the Lord. Meron talaga yan. Kasama na yan sa paglalakbay natin patungo sa buhay o sa kaharian ng Diyos. So, anong pagsubok pa sa buhay ni David? Pero napanindigan niya by the grace of God, by the counsel of God. Basahin natin anong nangyari. 1 Samuel 24 verse 10. Praise the Lord. Behold, this day thine eyes have seen how that the Lord had delivered thee today into mine hand in the cave. And some bade me kill thee, but mine eyes spared thee. And I said, I will not put forth mine hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. Yan. Meron pang nag-advise sa kanya. Kaya hindi lahat nag-a-advise sa atin. Angkop sa advice ng Diyos. Hindi lahat counsel na nagka-counsel sa atin na ayon sa counsel ng Diyos. Ayon sa Word of God. O, di ba anong nangyari ngayon? Binigay sa kamay ni David ang buhay ng kanyang kaaway na gustong pumatay sa kanya. Pero anong ginawa niya? Kahit may nag-counsel pa sa kanya, patayin mo na yan. Wala ka namang ginawang masama sa kanya. Tumutulong ka nga sa kanya. Di ba armor bearer ka niya? Di ba ikaw ang nagko-comfort sa kanya? Tinutugtugan mo siya ng harp? Di ba ikaw ang nagtanggol sa kanyang kaharian, sa kaaway niya na si Goliath? Patayin mo na yan. Walang ano yan, utang na loob yan sa'yo. Pero hindi niya ginawa.
Paliwanag. Behold, this day thine eyes have seen how that the Lord had delivered thee today into mine hand in the cave, and some bade me kill thee. May nag-advise sa akin, patayin kita. But mine eyes spared thee, and I said, I will not put mine hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. Saan siya naghugot ng quotation na gano'n, na hindi niya pwedeng patayin? From the word of the lips of God. Touch not my anointed, and do no harm to my prophets or anointed. Word of God yun. Praise the Lord. Kaya masarap umasa ka sa covenant ng Diyos, sa salita ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Mula sa works of men, sa gawa ng mga tao na gamitin ng kaaway at ipahintulot ng Diyos yan sa iyo, gawin sa iyo, to try you, to test you. Ingatan mo lang na kahit ang bibig mo, hindi magkakasala. Basa pa. 1 Samuel 26:23. Praise the Lord. The Lord render to every man his righteousness and his faithfulness. For the Lord deliver thee into my hand today, but I would not stretch forth mine hand against the Lord's anointed. Kumbaga pa, naalaala niya yung word of God na hayaan ko na lang ang Panginoong Diyos magbigay sa kanyang ginagawa laban sa akin. Hindi niya inilagay ang batas sa kamay niya upang siya ang maghihiganti laban doon sa gustong papatay sa kanya. Hinayaan niya ang Diyos. The Lord render to every man his righteousness and his faithfulness. For the Lord delivered thee into mine hand today, but I would not stretch forth my hand against the Lord's anointed. It is the Lord that will render. Praise the Lord. Ang Panginoon Diyos. Kaya kita mo, puro word of the lips of God. Puro word of God. Ang kanyang quotations. Ang kanyang decision. Ang kanyang sinasabi. Ang kanyang counsel na nagliligtas sa kanya from the hand of the destroyer. How Satan will destroy us? To violate His words. Ititempt ka ngayon to violate His words. But by the words of God na magbibigay sa iyo ng counsel, pag dumating ang pagsubok sa buhay mo, katulad na dinananas ni David, maalaala mo yung counsel of the Lord, yun yung magliligtas sa iyo from the paths of the destroyer. So, successful yung word of God na naging batayan niya sa kanyang pagharap sa mga pagsubok sa buhay niya, naging successful. Ang Diyos na ang nag-judge sa lahat. To whom He will bless, to whom He will curse, to whom He will lift up, to whom He will put to a base. So ano ang nangyari? Through the disobedience of King Saul, caused him to be left by God. Iniwanan siya ng Diyos. So, nung umiwan ng Diyos sa kanya, lahat ng kanyang prayers, wala ng kasagutan. Lahat ng queries niya sa propeta, wala ng sagot ang Diyos. Wala na.
Yun ang pinakamahirap sa buhay natin. Pagtatalikdan tayo ng ating Panginoong Diyos. Your prayers cannot be recognized by God. Yun ang pinakamahirap. So, pero yung prayer mo, dinidinig ng ating Panginoong Diyos. Huwag kang matakot. All the people of the world might fight against you. Never mind. As long kampi mo si Jesus Christ. As long hindi ka iniiwanan ng Diyos dahil hindi mo siya kinigrieve, hindi mo siya pinoprostrate sa kanyang counsel sa buhay mo. Yan ang pinakamahalaga. It is better to convince God to stand on your side rather than to convince people to stand on your side. Mas mabuti pa kumbinsihin mo ang Diyos tumayo, favor sa iyo. Kaysa sa tao ka magmungkahi, magpakita para makumbinsi mo sila to stand with you. Isang yan, tukso yan ng dyablo sa buhay natin. Cursed is the man that trusted in man, but blessed is the man that trusted in God. So gamitin natin ang word of His lips to keep us from the paths of the destroyer. Para sa ganun, 100% hindi ka iiwanan ng Diyos at hindi ka bibiguin ng Diyos. Praise the Lord. So, with a purpose of our heart, na yung ating lips hindi magkakasala laban sa Diyos. Basahin natin. James 3 verse 2. Praise the Lord. For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body. Yan. Panahon ng pagsubok sa buhay mo, bantayan mo yung bibig mo. Anong lalabas sa bibig mo? Pag nakontrol mo yung bibig mo, you can control your entire body. Anong ibig sabihin ng bibig? Kung ang bibig mo, naging laman yan, is the word of His lips, the word of God, at yan yung opinion mo, yan yung stand mo. Tulad sa sinabi ni David, I will not do any harm to the anointed of God. Word of God man yan, do no harm to my anointed. Di yun na lumabas sa bibig niya. Praise the Lord. Ano pa? It is the Lord will render according to His righteousness, according to His holiness. Word of God man yan. Naalala niyo yung ginawa ni Lord Jesus na ihimplo? Committed Himself unto Him that judgeth righteously. O so sa buhay natin, kung may mga pagsubok na dumarating, huwag kang hahakbang na ikaw ang gagawa ng paghihiganti sa kaaway mo. Do not retaliate. Kaya nga, the Bible says, pag sinampal ka sa kanan, bigay mo yung kaliwa. Ibig sabihin yan, let them do it to you, but let God be the judge. Kasi siya yung pinaka-righteous judge, accurate judge. Praise the Lord. So, with a purpose of your heart, wag kang mag-go against sa counsel of the Lord.
cleave unto the Lord. Huwag kang mag-separate sa Kanya. Basahin natin. Acts 11:23. Praise the Lord. Who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Yes. Exhort the people of God. Exhort the children of God with a purpose of heart. Every man, everyone must cleave unto the Lord. Anong cleave? Yakapin mo ang Diyos. Yakapin mo ang counsel ng Diyos. Yakapin mo ang salita ng Diyos. Huwag mong hiwalayan yan. Huwag kang lumakad sa iyong own way, sa iyong own device na work of men kung tawagin. But rather, cleave unto the Lord. Use the counsel of God. Use the righteousness of God. Use the judgment of God. Yung kahatulan ng Diyos, yun ang gamitin mo. Which is the word of God na wala ng iba. Basa pa, Proverbs 13:3. Praise the Lord. He that keepeth his mouth keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. See? There is consequence. Kung hindi tayo mag-control sa bibig natin, masyadong mabunganga ka. Anong mabunganga? Yung bibig mo wide. Pataka ka lang mag-istorya. Pataka ka lang magsalita against your fellow. Maging cause yan sa distraction sa buhay mo. Kumbaga pa tingnan mo si Haman. Ang gusto niya kay Mordecai, pitayin. Pitayin. Samantalang si Mordecai, abide in the word of God. Wala mang idea si Haman kasi ungodly man yun. Non-believer man yun. Akala niya ang ginagawa ni Haman against his personal approach. Galit siya ngayon. Pag makita niya si Haman, kumukulo yung dugo niya. Minsan, pag sumusunod ka sa katotohanan sa salita ng Diyos, ang tingin ng mga tao sa iyo, masama. Di ba? Ang tingin ni Nebuchadnezzar kay Shadrach, Meshach, Abednego, nag-abide sa word of God na hindi mag-worship ng idols, ang tingin niya kay Shadrach, Meshach, Abednego, rebellious, hard-headed workers, not submissive to his decree. So, kumulo yung dugo niya. Pero, nag-abide sila sa counsel of God. Praise the Lord. Hindi alam ng hari. Pero alam ng Diyos ang way mo. Kung nire-recognize mo ba ang counsel ng Diyos? Ito si Shadrach and Meshach, Abednego, recognize the laws of God, the commandments of God. Even it may cost their lives, kahit pa nakataya yung buhay nila. O anong nangyari ngayon? Diba? Hindi sila iniwanan ng Diyos. At kung tutuusin mo, lahat ng mga tao, laban sa kanila, against sa kanila. Dahil ang lahat ng mga tao sa panahon na yan, doon nag-favor sa tao, sa hari na ungodly. Kaya, do not convince people to stand on your side because they cannot deliver you. They cannot save you against the wrath of God to come. But kahit
nag-iisa ka lang, nag-cleave ka sa Panginoong Diyos, ang counsel ng Panginoong Diyos ang nasa bibig mo, yun ang sinasabi mo. O King, we will not bow down nor worship any graven image. Word of God pa yan. Yan man yung sinabi sa Word of God. Praise the Lord. O hindi sila iniwanan ng Diyos. Naging blessing pa sila sa mga tao upang makilala ang Diyos na tunay. So, pagsubok sa side nila, but God turned that trial into a pure gold. Praise the Lord. Kaya na-recognize ng hari na itong mga binata na ito, this is pure. And God is with them. Therefore, I make a decree, let no one in my kingdom despise their God. There is no other God that can save that sort of fire. Nakilala tuloy ang Diyos sa buhay nila because they cleave unto God. And God cleave to them or abide with them. Praise the Lord. Di ba yung pahayag ni Lord Jesus? Manatili kayo sa akin, manatili ako sa inyo. So, ganun. Yung Word of God, yung lips mo, yan ang mag-iingat from the destruction. Yan ang mag-iingat sa buhay mo. So last verse, Psalms 39 verse 1. Praise the Lord. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. Yan, mag-ingat ka sa wicked na laging nasa harap natin, humahanap lang yan ng pagkakataon. Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Therefore, be vigilant, be sober, para sa ganon, hindi ka niya matrap. Hindi ka matrap ba? Hindi ka ma-snared. Umahanap lang yan ng, tinama mo si Job. Hinahanapan siya ng diablo, ng accusation. Nai-accuse siya. Alam mo ang trabaho ni Satanas? Siya yung accuser sa mga saints, servants of God. Wala na siyang ibang mission. Accuse ka. Eh, sabi ng Diyos, hoy, ikaw Satanas, anong gawain mo? Ay, pababa, paitaas, pababa, paitaas. Yan si Job. Pabuti lang yan. Nag-worship sa'yo dahil marami siyang pera. Tingnan mo, pag kinunan mo yan ng kayamanan, he will curse you. Harap-harapan. Accuse. Pero ang Diyos mas higit nakakaalam sa atin. Sino tayo? Praise the Lord. Hindi si Satanas. O di ang sabi ng Diyos, I know Job, he is a righteous person. O sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Yung accuser o yung Diyos mismo? O di ba? Pahiya ngayon si Satanas. At giprove ng Diyos na ito si Job is righteous. Kasi alam niya yung puso ng tao. Alam niya yung kaya niyang sukatin tayo by a test. Praise the Lord. Kaya nga tinitest tayo ng Diyos para sukatin niya. Kung tama ba yung timbang natin, tama ba yung, di ba? I put you in the balance and you found one thing. Tinitest tayo ng Diyos. Tinitimbang tayo ng Diyos. Ang pinaka-importante, convince God to stand on your side.
use His counsel, use His words to be your wisdom, to be your guide. Yun yung guide mo. 100% yan. Kaya yung pagsubok sa buhay ni David, pagsubok sa buhay ni Joseph, pagsubok sa buhay ni Shadrach, Meshach, Abednego, pagsubok sa buhay ni Daniel, walang nagbigay sa kanila ng counsel but the word of the lips of God. The word of God. Malalaman mo naman eh. Kasi sa lumalabas sa bibig nila, word of God yan. Praise the Lord. Ganon na ganon ang mangyari sa atin lahat. Pag yung word of God ang tinayuan mo, kahit pa million of words of man speaking against you, hindi yan mag-destroy sa iyo. Because single word of God, it will enough to destroy you if He will speak against you. Praise the Lord. But even millions, billions of words from men which is against you, it cannot destroy you if you use the counsel of the Lord as your guide, na hindi ka makabiolate sa kanyang statutes, sa kanyang commandments. Huwag ka lang mamove. Tingnan mo si Daniel, hinahanapan nila ng butas. Wala man silang mahanap na butas. Doon nila ngayon pinakialaman sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Hari, pirmahan mo na ito. Yung mga taning, hilig yan magpapirma-pirma. Pirmahan mo na ito, hari. Yung intention nila, meron lang silang gustong i-destroy. Pirmahan mo ito, hari. Anyone among your kingdom will pray to his God within 30 days except you. Well, hindi ka kasali. Wala nga isali nila yung hari. Ang hari ang unang papatay sa kanila. Okay. Pirmahan mo ito. Pero meron silang aim. Meron silang taong gustong i-destroy. Pumirma yung hari. Na-realize ng hari na si Daniel pala ang titirahin nila. Ang tutumbahin nila. Malungkot yung hari. Pero napirmahan na niya eh. Natuloy ang parusa sa buhay ni Daniel. Tuloy talaga. Tinapon talaga siya doon sa lion's den. Pero anong nangyari? Because Daniel stood by the word of God that you must not cease calling upon Him. You should not cease in prayer. Kaya pray without ceasing. Anong sabi ni Daniel? Nung dumating na yung hari, nanginginig yung tinig niya. Oh, Daniel, did God deliver you out of the hands, out of the mouths of lion? Sumagot man si Daniel, okay, my God, send an angel, and an angel of God did shut the mouth, did close the mouth of the lions. And no one, even a single one, did hurt me, O King. Ang saya ng hari. Praise the Lord. Okay. Pull out, Daniel. Now I realize that this is a plot against this man who is a righteous man. Call the second president. Call the third president together with their families. Let them cast to the lions den. The Bible described
Hindi pa nakarating yung kanilang katawan sa lupa. Naging buto na sila. Kasi sa gutom pa naman ng mga layon na yan, inasam-asam na nila yung isang tao doon. Hindi man nila makain. Hindi man nila mabukas yung bibig nila. Kahit anong gagawin nila. Ang dumating ngayon, maraming katawan. Bumukas yung bibig nila, nagtaka sila ngayon. Sa gutom nila, hindi pa nakarating yung katawan, kunis-kunis na. Walang nabuhay ni isa. Kaya, walang the best sa buhay natin. Stand with the counsel of the Lord and let God stand on your side so that you will be delivered from the paths of the destroyer and the destroyer. They will be destroyed in the snare wherein they put for you. O ano yung snare na nilagay ng destroyer sa iyo? Sila yung mahuhulog doon sa snare. Ikaw ngayon na nanindigan sa word of God or counsel of the Lord, ikaw yung i-deliver ng Diyos out of the hand of the destroyer. Apply niyan. I-apply natin ito lahat. Praise the Lord. I-apply natin lahat ito. This is very accurate, perfect, and effective counsel of God. Huwag kang makinig dyan sa mga works of men. Sabi pa ni David, they bade me to kill you. Ay, yung words of men. Mga counsel ng tao, patayin mo na yan. Kuslan man. Ikaw ang gusto niyang patayin. Binigay na yan sa kamay mo. Tulog yan. Walang kalaban-laban yan. Saksakin mo lang yan isang beses sa dibdib. Patay talaga yan. But David remembered the word of God. Touch not my anointed. Do not make any harm against them. Then David said, nung nagising na yung kalaban niya, kinuna niya lang ng proof. This is the proof. God gave me you in my hand to kill you, but I never hurt you because I will not touch the anointed of God. Word of God. Praise the Lord. Yan yung salita ng Diyos. O di bumaliktad ang mundo. Nag-twist, reverse. Kaya, to God be the glory. Importante. Concerning the works of men, by the word of thy lips, I have kept me from the paths of the destroyer. Ito yung pinaka-effective. Kasi we do not fight against person to person. We do not fight against our fellow. We do not fight against flesh and blood. But we fight against demons, against Satan, against the devil. And we can only defeat him by him who is greater than them, which is the word of God, which is God, which is Jesus Christ Himself. Ganon ka-importante. Then put it into your life. Ilagay mo yan sa buhay mo. Kasi iba-iba tayong pagsubok, iba-iba tayong kategory, iba-iba tayong situation. But this is all applicable to every one of us. Praise the Lord. Then hayaan mo ang Diyos mag-reveal sa pagdating ng panahon. Magsikap ang bawat isa. For God's glory and for God's honor. To God be the glory. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.